Okay, so ito yung pinakaunang tablet ng Poco at ginalingan nila dito pero may mga bagay akong gustong sabihin sa inyo bago kayo bumili. So, sana tapusin nyo para malaman yung magaganda at hindi kagandahang bagay dito at para na rin mas alam nyo kung eto na ba yung tablet na para sa inyo. Pero bago ang lahat, maraming salamat muna sa sponsor natin ngayon, VIP SCD Key. Hanggang ngayon ba may Windows watermark pa rin yung PC mo? Well, oras na para tanggalin yan dahil sa VIP SCD Key, makakakuha ka ng Windows license na mura. May Windows 10 Pro at Windows 11 Pro at para makabili, click mo lang yung link dyan sa description, piliin mo yung version na gusto mo, click buy, tapos gamitin mo yung code na SKHV para sa tumataginteng na 30% discount. Less than 1K mo na lang makukuha yung Windows 10 Pro after nyan. Submit mo lang yung order tapos pili ka sa mga available na payment options. Pwedeng credit card, debit card at PayPal. After ng bayaran, makukuha mo na rin kaagad yung activation code. Punta ka sa activation settings ng PC mo, paste mo yung code at yun na yun. No more watermarks, may enjoy mo na ang legit na OS mo. At meron nga rin pala silang Microsoft Office kung sakaling kailangan mo. Again, nasa description lahat ng links, so click mo lang yan para makapag-avail. Okay, so unahin muna natin yung build at design. Actually, isa to sa mga magugustuhan natin kasi meron tayong metal unibody design, so napaka-premium hawakan at ang nipis lang din kasi. Meron tayong two color options, gray tsaka blue. Para sa akin, sobrang ganda nung blue kasi may pagka midnight blue yung datingan. Tsaka ang eleganteng tignan nitong camera rings na may gold accent sa gilid. Sa kanan nakalagay yung volume rocker, yung dalawang microphones at isang lagayan ng micro SD card. Yes, thumbs up sa Poco sa paglagay nito kasi yung mga Xiaomi pads ay hindi expandable yung storage. Tapos naglagay din sila ng headphone jack dito sa baba. Andyan din yung dalawa sa 4 na speakers at isang USB Type-C port. Tapos sa taas naman natin makikita yung dalawa pang speakers, logo ng Dolby Vision and Atmos combo. Tapos yung power button naman, unfortunately, tulad lang din sa ibang mga tablets na kasing presyo, wala ring built-in fingerprint scanner. So ang ways to unlock natin ay PIN, password, and pattern. At kung gusto mo ng mabilisan, pwede rin namang face unlock. Hindi nga lang ganun ka-secured kasi simpleng camera lang naman yung gamit dito. Okay, so next naman natin yung display. Kapag sinabing tablet, isa talaga sa mga pinaka-importante yung display at hindi naman sila nagpabaya dito. Magandang display din yung nilagay nila for the price. Bali, meron tayong 12.1-inch LCD panel with 2560 by 1600 resolution, 16 by 10 aspect ratio, 120Hz na screen refresh rate na protected na rin ng Corning Gorilla Glass 3. Una muna, pagdating sa screen resolution, mas mataas pa rin yung sa Xiaomi Pad 6. Pero sa ganitong size ng screen, enough na yung 2560 by 1600 para maging sharp sa paningin natin. Actually, yung gaming laptop ko nga na may 16 inches na screen, ganito rin yung resolution at aspect ratio. At very satisfied ako sa sharpness nun. So, lalo pa dito sa mas maliit na screen. Hindi pixelated tignan yung mga text kapag magbabasa tayo ng mga article sa internet or sa kaso ko, kapag nagsusulat ako ng script, so okay na okay pa rin sa akin yung resolution na yan. In terms of aspect ratio, mas pabor din sa akin yung 16 by 10 kumpara sa 16 by 9 dahil nga mas malawak yung vertical space kapag naka-landscape mode tayo. Much better for productivity workloads. Tapos pagdating naman sa mismong picture quality, legit na maganda yung kulay. Kahit hindi AMOLED, matingkad din talaga lalo na kapag nanonood ako ng mga anime. Kapag totoong tao naman, natural looking din yung skin tones. May option din tayo para i-adjust yung kulay. Depende sa gusto nating timpla. Tsaka naka-Widevine L1 na nga rin pala, so Full HD yung playback resolution sa Netflix. At sabi ko nga kanina, may support din to for Dolby Vision. At siya nga pala, isa rin sa mga nagdala or nagpaganda ng panonood ko dito, yung speakers. Tulad lang din sa mga Xiaomi pads, 4 din yung speakers dito, so malakas at maganda rin yung tunog. Ito yung sound quality kumpara sa iPhone 15 Pro para mas magka-idea kayo.
Sa brightness naman, well, hindi siya super liwanag to be honest at saktuhan lang din for indoor use. Hanggang 600 nits sa high brightness mode pero 500 nits lang yung typical. Slightly higher yung 550 nits typical brightness ng Xiaomi Pad 6. So kung gagamitin ko to for work like for example, research at sulat ng script indoors, pwede na sa akin yung 50 to 60% na brightness. Pero kapag halimbawang manonood ako ng movies or TV series, siniset ko to sa 80% or minsan 100% pa para lang mas ramdam ko yung pinapanood ko. Again, para lang klaro, hindi ko naman sinasabi na kulang to sa brightness. Hindi lang talaga siya ganong kataas. So, posibleng medyo mahirapan tayong makita kung gagamitin natin to outdoors like sa mga coffee shops tapos masisikatan pa ng araw. Saktong brightness lang sa akin for indoor use. Touch sampling rate is up to 240 Hz. Responsive naman sa paggamit ko. Sa smoothness, again, 120 Hz yung refresh rate. So, very smooth ding tignan. Adaptive din daw yan. So, kahit na hindi LTPO, pwedeng bumaba hanggang 30 Hz. However, sa ilang araw na paggamit ko, nakita kong medyo mabagal yung pagbaba ng screen refresh rate. As in, couple of minutes talaga of idling para bumaba ng 48 Hz. So, sana maayos din through software updates kasi sayang naman at makakatulong din sa battery life kapag mas mabilis yung pagtaas at pagbaba ng screen refresh rate. Now, para naman sa performance, latag ko muna yung specs. Again, gamit natin dito yung power efficient 4nm Snapdragon 7S Gen 2 na SoC. At for the price, masasabi ko na malaki din yung RAM at storage nito. 8GB yung physical memory at 256GB yung internal storage. Hindi ito yung pinakamabilis na klase since LPDDR4X at UFS 2.2 lang to, unlike sa Pad 6 na naka LPDDR5 and UFS 3.1. Pero ang isang panlaban ng Poco ay yung micro SD card slot. Kasi malaki-laking tulong to, lalo na sa mga madalas mag-download ng malalaking files like movies. HyperOS based on Android 14 yung operating system at maganda kasi same lang din yung mga features na makukuha natin dito at sa mga Xiaomi Pads. Meron tayong app dock para mas mabilis nating ma-access yung mga paborito nating apps. Split screen, syempre hindi rin pwedeng mawala. Floating windows meron din. Tapos, sinubukan kong gamitin yung sinasabi nila na interconnectivity feature gamit tong Poco F6 Pro pero hindi nila ma-detect yung isa't isa. So, siguro sa mga susunod na updates pa. Ang Antutu benchmark score na nakuha ko ay more than 600,000 points. Saktong performance lang for the price. More than enough na para sa mga productivity or sa mga office applications of course at pwede rin for casual gaming, though sabihin ko lang din para sa mga magtatanong na mas malakas pa rin yung Snapdragon 870 na gamit sa Xiaomi Pad 6. Hindi available yung ultra settings ng Mobile Legends. High frame rates, high graphics lang yung meron, so abang-abang na lang din tayo kung i-update pa ng Poco. Mukhang kakayanin din kasi yung ultra graphics kapag nagkaroon since stable 60 FPS on average yung nakukuha ko dito sa high settings. Very playable ang ML dito. Sa CODM, meron tayong max frame rates kahit na high lang din yung graphics. Hindi ako magaling dito at lalong hindi ako marunong nung 6 fingers na pag-control. Gyroscope, walang delay kung sakaling kailangan nyo. At in terms of performance, goods na goods din dahil 60 FPS din on average kahit pa sa VR mode. Sa demanding games naman like Genshin Impact, expect nyo na may frame drops kapag nakasagad yung settings. Actually, by default, nakaset lang din yan sa low at sinet ko lang sa highest settings 60 FPS limit. Bumababa tayo dito ng around 20 FPS kapag marami nang nangyayari sa screen. So on average, nakakuha tayo ng around 41 FPS. So I suggest na babaan lang natin yung settings para makakuha tayo ng mas mataas pa. Pagdating sa thermals, wala akong naramdamang pag-init sa dalawang gilid. Hindi umiinit yung area na hinahawakan natin kapag naglalaro. At nasa 40 degrees lang din yung maximum temperature na nakuha ko sa 30 minutes of Genshin Impact. Malaki din yung battery nitong Poco Pad. 10,000 mAh capacity. Sa PCMark battery test na ginawa ko, nakakuha ako ng around 11 hours na screen on time. Nakaset sa auto yung refresh rate niyan at hindi ko masasabi na sobrang kunat. Saktong battery life lang din for a day of use. Pero syempre, depende pa rin yan sa mismong paggamit natin kasi kung light user ka lang at more on web browsing and office apps, mas tatagal to sa'yo. Sa charging naman, 33 watts yung supported na speed at sa test na ginawa ko, almost 2 hours din yung charging time from 0 to 100%. Alam ko, sasabihin nyo rin na mas maganda sana kung 67 watts, pero 2 hours para punuin yung 10,000 mAh battery,
para sa akin hindi na masama. Pagdating naman sa accessories, meron tayong tatlo. Una, yung Poco Pad cover. Typical cover lang din ng tablet na natutupi yung harap para maging stand. Sturdy naman, kaya lang kung makikita nyo dito, may nakalawit na lagayan ng pen. At yan ay dahil hindi magnetic itong Poco Smart Pen. Well, as a smart pen, andito naman lahat ng basics. Yung dalawang buttons with shortcuts and commands, low latency, wala akong napapansing matinding delays, battery life tatagal din daw sa atin ng 12 hours, not bad. Tsaka pressure sensitive din, so andyan din yung pagkapal at pagnipis ng strokes, depende sa pagdiin natin. Medyo malaking minus points nga lang sa akin na hindi magnetic, kasi una, hindi siya ganun ka-premium tignan. Pangalawa, sa ngayon, masikip tong lagayan, so medyo mahirap pa nga ilagay, pero pag tumagal-tagal, posible ring lumuwag ng sobra. At pangatlo, hiwalay mo rin kasi itong i-charge, unlike dun sa Pad 5, Pad 6, and Pad 6S Pro, na kusa nang mag-charge wirelessly. At ganun nga rin pala yung sitwasyon dito sa keyboard case. Kung mapapansin nyo dito, walang Pogo pin connection yung tablet and keyboard. So, Bluetooth connection yung gamit natin. At to be fair naman sa Poco, mabilis at reliable din naman yung connection. Walang noticeable delays kapag nagtatype ako. Very sturdy rin as a stand. Hindi siya yung uuga-uga kapag nagtatype tayo. Tactile enough yung bawat keys para sa akin. Satisfying naman yung bawat key press. At up to 59 hours din daw yung battery life. So, matagalang gamitan at bihira lang din nating i-charge. Magandang keyboard case, pero yun nga, take note na hiwalay din yung pag-charge mo dito at wala nga rin pala tong trackpad at hindi rin backlit. Now, medyo nag-go-you ako sa camera design. Akala ko talaga dual camera setup, pero ang meron pala tayo dito ay isang 8 megapixel camera at isang flash na may sarili ding camera ring. Though, hindi rin naman talaga nila kailangang maglagay ng dual camera sa likod since tablet lang naman to. Dadagdag lang yon sa presyo. So, eto yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera. Sinubukan na rin namin to outdoors at dito makikita nyo na hindi rin kagandahan yung photos. May mga pagkakataon naman na maganda yung pinoproduce na kulay kapag hindi tricky yung lighting, pero most of the time soft yung kuha. Hindi ganun kalawak yung dynamic range. So honestly, may ahalin tulad ko lang to sa camera ng isang phone na mga 7,000 pesos pababa. Though to be fair naman sa Poco, wala naman talaga masyadong gagamit ng rear cam sa tablet. Usually mga printed documents at mga notes lang din naman yung pipicturean natin gamit to at pwedeng-pwede na yung quality nito para doon. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera. Hanggang 1080p, 30fps din tayo dito. Actually, para sa akin, mas importante ito kaysa sa main cam since ito yung gagamitin natin for video calls. Una muna sa sound quality nitong dalawang microphone sa taas. Pinakinggan ko na to kanina at malinaw yung pickup. Naririnig nyo ako ngayon gamit yan. Tapos sa mismong quality naman ng camera, pwede na rin para sa mga simpleng video calls natin. May softbox na nakatapat sa akin ngayon. So, ganito yung itsura kapag meron tayong magandang lighting. Pero expect na bababa pa yung quality kapag tipong mahirang bumbilya lang yung nakabukas. At sinubukan ko na nga rin pala to sa Messenger kanina at expect na mas bababa pa rin yung quality doon since ganun din naman kahit sa ibang mga phones. Okay, so available na itong Poco Pad online. Nasa description yung links kung saan pwedeng makabili at ang presyo ay 15,999 pesos. May early bird promo sana ang Poco na 12,999 kaya lang tapos na, so congrats sa mga umabot at nga muna sa mga hindi. Kasi sa SRP na 15,999, hindi na rin naman tayo talo, pero hindi ko rin siya kukunin sa ganyang presyo dahil lagi rin namang nakasale ang Poco. Kung ako ang bibili, mag-aabang na lang talaga ako ng promo 778899 at kukunin ko lang to kung nasa 14K pababa yung presyo. Hindi ko na uulitin yung mga pros and cons since napag-usapan na rin naman natin kanina. So, sabihin ko na lang na overall, magandang tablet to kung gagamitin mo mainly for entertainment purposes at hindi yung mainly for work or for studies. Kasi sa nakikita ko dito, ginalingan ng Poco sa mga basics ng tablet mismo pero hindi gaano sa mga accessories. Kumbaga, sa nakikita ko, posibleng ganito yung nangyari. Hello boss, mag-o-offer kasi tayo ng smart pen. Lagyan ba natin ng magnet yung tablet para kumabit? Konti lang naman na gamit ng smart pen, di ba?
Wag na, pagandahin mo na lang yung speaker. Yung Pogo pin connection, boss, para sa keyboard. Pwede namang Bluetooth yon, di ba? Wag na, dagdag mo na lang yung budget sa chipset. Ganun ko siya nai-imagine. At para mas magets nyo pa ako, sa isang buong setup na to, 3 device yung i-charge nyo. Pwedeng sabihin na okay lang kasi 59 hours naman yung battery life ng keyboard. Tsaka 12 hours naman yung Smart Pen. Well, yes, pero take note na every time na aalis ka, papasok ka sa school or sa work, bukod sa mismong tablet, kailangan mo ring i-check kung enough pa ba yung battery ng keyboard at ng Smart Pen mo for a day of use. Unlike sa mga Xiaomi pads na kapag nakita mong fully charged yung tablet mo, alam mo na kaagad na may charge din yung keyboard at yung Smart Pen kasi nga nag-charge din yung mga yon wirelessly. Simpleng bagay pero naniniwala ako na mararamdaman nyo rin yan in the long run kapag araw-araw nyo na tong ginagamit. So, again, para sa honest recommendations ko, kung ikaw yung tao na gusto lang ng tablet, pang Netflix, casual gaming, pang aliw-aliw, pang relax-relax, this is a very sulit device na naman from Poco, lalo na kapag naka-promo. Pero kung gagamitin mo to araw-araw for work or for studies, tipong kailangan mo ng isang buong setup with Smart Pen and keyboard, mas may re-recommend ko na mag-ipon ka pa ng konti para sa last year's Xiaomi Pad 6. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung link kung saan pwedeng makabili. Para sa review ko ng bagong labas lang din na Poco F6, click nyo lang to. Nilatag ko rin yung parehong pros and cons dyan. Tapos, para naman sa gaming review ko ng Poco F6 Pro, click nyo lang to.